Si Bitcoin ay umaangat o nagpapakita po ng magandang performance at ang kanyang presyo ay halos nalalapit na sa kanyang all-time high na presyo. Ang mga crypto ETF naman ay pinag-uusapan po or marami pong nagkaka-interest ngayon sa mga ETF ngayon. Ngunit ang American crypto industry po ay nakakaharap ng matinding layoff. Yan, marami pong mga tinatanggal na mga kanilang empleyado. Yan, yung mga major companies tulad po ng Consensus, DYDX, Kraken at maging si Coinbase ay nagbabawas ng kanilang mga staff or mga empleyado dahil sa iba't ibang mga dahilan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang dahilan ng mga layoff na ito? Unang-una, karamihan po ng pera na pumapasok sa crypto ay napupunta sa mga traditional finance companies gaya po ng BlackRock. Habang tumataas ang presyo ni Bitcoin, hindi naman nakikinabang lahat ng bahagi ng crypto industry. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang regulatory uncertainty? Ang kawalang kasiguruhan po sa regulasyon at ang papalapit na presidential election ay nagdudulot po ng takot sa market. Maraming kumpanya ang nag-iingat sa pag-i-invest at pagpapalawak hanggat walang malinaw na regulasyon. At ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto? Sabi po ni Ginoong Alex Tapswap, siya po ang managing director ng digital assets sa 9 Point Partners. Ito ang pinaka-bearish bull market sa lahat ng panahon. Habang tumataas ang presyo ni Bitcoin, hindi naman lahat ng crypto assets ay tumataas din. Ngayon ay ano po ang papel ng Wall Street Titans? Ayon po kay Ginoong Owen Liu, siya naman po ang senior analyst sa investment firm sa Oppenheimer and Corporation. Ang mga malalaking kumpanya ng tradisyonal na finance gaya ng BlackRock ay nakakakuha ng malaking bahagi ng Bitcoin trades. Dahil po dito, ang mga crypto exchanges gaya ng Coinbase at Kraken ay tila na pag-iiwanan. Ngayon ay ano ang mga epekto sa mga kumpanyang konektado sa or nakatali sa ibang crypto assets? Ang mga kumpanya na nakatali sa mga cryptocurrencies gaya po ng Ethereum tulad ng Consensus ay mas naaapektuhan sila. Ang takot sa regulatory uncertainty at ang paparating na election ay nagbabawas sa activities sa crypto. Ngayon ay ano po ang kinabukasan na naghihintay? Ayon po kay Ginoong Kristen Smith, siya naman po ang CEO ng Blockchain Association, habang may positibong pananaw na ang paparating na administrasyon ay magbibigay ng regulatory clarity at suporta sa crypto, ang kasalukuyang US SEC naman ay nagdudulot ng malaking pinsala sa industriya. Kaya mukhang sisirain talaga nila ng todo ang industriya ng cryptocurrency. Mukhang yan po ang plano ng kasalukuyang US SEC bago ito mapasa kamay ng isang pro-crypto na administration. Ngayon ay ano naman ang sinabi ni Ginoong Owen Liu? Iniisip po ni Ginoong Owen Lau po pala, na ang kasalukuyang kalagayan ng mga crypto native companies, lalo na ang mga centralized exchanges, ay masyadong crowded. Marami sa mga kumpanyang ito ang maaring mag-shutdown at makuha ng mga traditional na financial companies. Kaya mukhang nagiging traditional na
mukhang traditional na ang hahawak sa mga cryptocurrencies kung halos lahat ng mga ibang crypto industries ay magsha-shutdown or magsasara. Ngayon ay ano naman po ang opinion ni Ginong Top Scott? Si Ginong Top Scott naman ay naniniwala na hindi lamang eleksyon ang makakapagpabago sa landscape ng crypto. Kailangan daw ng bagong applications or capabilities na magpapasigla sa mga tao tulad po ng dApps o NFTs na nagdala ng unprecedented highs noon. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko ay nasa critical po na point or yugto ang crypto industry ngayon. Habang may mga positibong development, ang kahalagahan ng regulatory clarity at ang bagong innovation ay hindi po natin maitatanggi. Ang pananatili po ng kalakasan ni Bitcoin ay isang magandang sinyales. Ngunit ang buong industriya ay nangangailangan po ng mas malawak na suporta at pagbabago upang tunay na maabot ang potensyal nito. Kaya ang pagbubukas ng pinto sa mas maraming kapital at mas kaunting takot sa regulasyon ay maaring magbigay po ng bagong buhay sa mga crypto native companies. At ayan po mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.